Edit mo. Oo nga. I-part mo. Para marami kang uploads. Mahirap mag-edit, na-stress ako pag madaming edit. I-edit. Pero okay lang. Okay lang yun. Kasi Minsan lang may yun. laman naman. Oo, may laman naman eh. Sorry po. Magpapanood na yung lahat yan. Bibilib yung lahat pag nagpanood. Na tayo pagka tayong tatlo. Malaking bentahe yung mga ano. Hindi ko pa pala naano sa'yo, naidugtong yung kanina kinikwento ko yung tungkol sa na-overwhelm kami sa nag-umpisa kami 500, 1,000 puro profit. Nakwento mo. Diba, sila na yung kailangan hindi ko naidugtong. Kasi nagtatanong ko naman minsan sila kung magkano sila. Sila 1,000. Sa 1,000 daw. Sa isip kasi ko. Ganyan na ganyan din kami dati. Tuwa na kami dati nun eh. Share ko kay Pat na pag nakapunta sa kami, parang ma-overwhelm kami. Kaya namin pumunta sa big sa isang araw. O, parang sobrang sa inyo na. Oo. Yung pakiramdam. Yun yung ano. Sana sila Larry. Maging Kapit lang. tiwala lang Tiwala sa lang. proseso. Continue lang. Huwag siyang mawala ng pag-asa. Kasi minsan parang napanginginayan siya ng loob eh. Parang itutuloy pa ba namin to? Oo. Parang ma-atras sa banda Oo, naman mga siya. sa banda ano ko sa kanya, naramdaman ko sa kanya na parang gusto niyang ibenta. Na-share ni Daisy, na-share sa akin Daisy na parang gusto daw ibenta nila yung mga equipment. Tapos mag-convert nila sa another business. Siguro, sa restaurant. Kasi parang na-mention siya sa akin ng na sana ganito na lang. Kasi nung-order ako, tinapay sa akin, minsan na-mention sa akin, ganito kapag ganito, ganito, dahil sila. Sa isip-isip ko, nakikita niyo na kasi yung result. Nandun na kami sa result stage. Result stage na. Pero bago namin na-reach yung ganun karami, napakadaming pagod namin. Sobrang daming pagod namin mag-asawa. Kaya sabi ko kailangan, sana si Ate Erika, meron siyang mindset goal na balang araw, kailangan niyang i-let go yung trabaho niya. Kailangan partners niya sa negosyo. Kailangan talaga ng oras negosyo eh. Kailangan militang ito. Sobrang halaga na may partnership ka, yung couple mo. Sobrang halaga. Hindi pwedeng isa ka lang. Mahirap yun. Nadidrain ka. Kaya yung ginagawa ng Larry ngayon, mag-isa siya, back and forth siya. Mahirap talaga. Mas mahirap pa yun sa pagiging empleyado. Yung mag-manage ng negosyo, lalo pag mag-isa ka lang. Pakahirap nun. Mas mahirap sa pagiging kaysa empleyado yun. Kaya nga siya, makikita ko pagod. Ito mo ito ang daan sa akin. Kaya sana, nasabi ko sana wish ko si Ate kay may mindset siya na in the near future, pag lumagyo, sana i-let go yung trabaho. Kasi nasa public na siya eh. Isip niya eh, stable. Pero sana magawa niyang lumaya sa mindset ng stability ng future. Kasi yun yung kukulong ka sa idea nun eh, na secure ka, kasi may trabaho ka. Hawak ako ng gobyerno. Parang yun eh, yun yung protection ng mga teacher eh. Yun yung build up sa kanila, yung mindset build up sa kanila. So kailangan may mindset siyang kumawala. Kung gusto nilang seryoso yung pag-negosyo. Kasi yung bakery, goods na goods yan. Kasi pang sari-sari store din ang ano yan eh. Abang yan eh, abang na yan eh. Kumbaga, papunta na yan dun eh. Oo. Doon naman. Dagdagan mo lang, paunti-unti, di ba? Tsaka, parang yung sa amin, ang naging main sa amin, print Xerox. Tapos unti-unti nag-evolve. Nagkaroon ng vape, tapos nag-evolve. Para sa kanya, ang main ano niya ngayon, bakery. main ano lang. Pang front lang. Pero, siyempre, dahil bakery yan, basic demand yan, pupuntahan ng tao. Ngayon, pag nakakita yung tao ng may ibang item ka na, may surprise ka na, may kasi sila nabibili yun. Mas maganda ka pa mag-presyo. Sana lang magkaroon sila ng mindset na doon. Maging full time doon. Hindi yung Bibitawan nila. Dapat ka ano yun. Yung wish ko sa akin. Yung siya mo kanina. Bago sumungit ka lang. Yung siya ka kanina. Wala. Gusto ko lang naalala ko lang bigla na yung lailali. Nasa kala ko dito siya eh, parang na-mention ko. Huwag yung sukuan. Tsaka try niyang mahalin. Kasi wala naman siyang idea talaga sa baking eh. Sa pag-baker na siya idea. Pero try niyang mahalin sa aming proseso. Kasi andun na eh. Nagtatrigit pa siya. Mahalin niya na lang yung proseso. Tuloy-tuloy niya na. Kasi nandiyan na yan. Wala namang madaling ano eh. Walang madali. Mahirap lahat. Oo. Sobra.
kailangan handa ka dun. Kung mo ano yun yung gusto natin komportable. Komportable agad. Yung gusto natin relax lang. Pero kailangan mo sukunin yung ano eh. Kailangan mo humanap ng sasagupayan. Alam mo yun? Kailangan yakapin mo yung mga kalaban mo yung wala ka rin kalaban kundi sarili mo lang din eh. Mga sarili mo lang din eh. Sarili mo lang kalaban mo kaya wala ka namang ibang kalaban. Sarili mo lang. Yung thoughts mo, di ba? May minsan yung thoughts, ano, tama ba itong desisyon ko? Ano ba ako mali? Ba ako sumagpili? Yun din yung mahirap kasi pagka pinasok mo yung isang negosyong hindi mo naman talagang gusto. Ayun ko, yun din yung pinag-ano namin ni Richard eh. Pinagtatalunan minsan sa pagninegosyo. Gusto ko yung ano eh, may intention, yung intention mo. Kumbaga intention sa puso mo hindi yung basta-basta magbebenta ka lang ng tungkol magkakapera ka, kikita ka. Ayoko nun. Sa akin lang, idea ko. Ayoko nung ganun. Hindi siya intentional na, sige nga, magbebenta ka ng mga sugary foods, mga target market mo, mga bata. Hindi ka ba parang hindi ka makakonsensya? Ako, okay naman yun, pero kikita ka talaga, pero choice na nila yun eh, kumbaga. Isa akin tol, yung mindset ko doon, sa ganong mindset, binibenta namin yung kung ano yung kailangan nila. Yun, oo nga, pinoproduce mo. Nasa ano yun eh, nasa pag-mindset mo yun eh. Pero kung makakasama sa kanila, lahat ng problema nila eh. Actually, lahat makakasama. Ito, yun din yung nangan ni Richard eh. Kahit kang kanin, makakasama eh. Sobra kanin eh. Ano lang bibenta mo kung nag-away kami nun? Hindi, sa akin lang naman kasi, sinishare ko lang naman yung idea ko kasi yun lang naman Baga may pinopromote ka, gusto mong i-promote yung healthy foods. Healthy foods, yun yung gusto mong i-promote. Yung intention, kasi sabihin natin, sige, kumikita tayo ng malaki. Sabihin natin, nandun na tayo sa point na rurok ng ano, pero masaya ka ba talaga? Minsan tatanungin mo yung sarili mo eh, masaya ka ba? Yun yung panghawa mo, yun yung ugat na panghahawakan mo. Pero kung yung intention mo sobrang pera lang. Hindi, sobrang galing ng intention mo na makatulong sa tao, alam mo yun, kahit wala kang kita, basta nakakaano siya. Pero yung intention kasi iba eh. Pero hindi rin kasi pwedeng sobra kang bait. Hindi pwede, kumbaga. Kasi pagka sobra kang bait, kung kahit na sino na lang mangutang sa'yo, papautang hindi pwede yun. Hindi pwede talaga yun. Kailangan may disiplina ka sa negosyo. Kasi kung gusto mo lang magserbisyo, mag-charity ka. Yun nga, yun din, binanggit ni Richard. Mag-charity ka na lang. Sabi niya sa akin, hindi naman yun yung point. Sige, ano natin, subukan natin. Mga candy, maglalagay dyan. Salas-salas na. Sabi ko, iniisip ko kasi, ayun nga, yung bigla kong pumasok sa isip ko yung laser focus nga na tinatawag na, kasi nga, binanggit mo yung blueberry. Kasi una ko naisip yung vape nga yung magdinegosyo. Kaya lang, meron na tayong may panabago kang aralin doon. Oo, may bagong aralin na sistema na naman ito, mayroon na tayong sistema eh. May page na tayo, may order na tayo. Pagka bibigyan mo na lang ng laser focus eh. Kabisado nyo na yung ingredients. May network ka na, may customer ka na. Okay na yun. Yun yung naisip ko eh. Goods yan. Tapos i-contact natin, ayan. Solid dyan. Basta yun. Yun nga isa kong naisip din i-add sa tindahan namin. Bibidyohan namin yung araw-araw na benta namin. May ganun nga akong content creator sa TikTok na pinapanood eh. Yung a day in the life of mga ganun, mga pasasali store, mga ganyan. Mga ganun. Sa TikTok mayroon. Kasi ano rin yung promotion din yun, kasi i-ano nyo sa mga group. Nakakatawa kayo manood ng mga ganun, nakakatawa. Kaya naisip ko mag-gano'n din. Ganun ka, video ka lang. Kahit ano lang, iba. Isip ko magbili ng isa pang cellphone, imbis na camera. Cellphone na dedicated lang siya pang camera. Recta edit na. Ayun. Ang nga control kung bakit sari-sari store. Kasi ang pinaprovide naming value, convenience. Yun. Parang nga pa-mart, parang 7-Eleven. Kasi ba, convenience store sila, di ba? Kasi, pero sari-sari store din naman yun. May aircon lang. Pero ganoon din naman yung value na pinaprovide ng sari-sari store. Convenience din. Yun yung value na pinibigay mo. So, kung ano man yung ibenta mo, ano naman yan, lisensyado naman ng mga, ano yan, DOH, diba, yung mga product, ano naman yan.
Ibig sabihin, legal. Ngayon, yung question na ito ba healthy or unhealthy, walang makakasagot nun kundi yung taong gumagamit nun. Gaya ng alak, tol. Kasi yung alak, yung gin, healthy naman siya kung tamang inom lang Pero kung sobra, masama. Lahat naman sobra, masama Yung kanin nga, sobra, masama Pero healthy naman siya, sobra, masama. Diba? Yung ganon, sabihin, kahit na yung Yossi, marijuana nga, diba? May health benefits yan. Pero pag sobra, masama. So, nasa usage lang. Ngayon, ang pinoprovide namin, wala dun sa tanong na it's healthy ba o hindi. Wala sa ganung tanong. Ang tanong namin, nakapag-provide ba kami ng convenience? Oo. Nakapag-provide ba kami? Yes! Sagot to, yes. Nakapag-provide kami. Yun, enough na yun. Enough answer na sa akin yun. Nakapag-provide kami ng value, diba? Sa local community namin. Diba? Enough reason na siya para tuloy-tuloy namin. Kasi nakapag-provide kami ng convenience. Kumbaga yung inner yung intention nyo, yun yung intention nyo. Kaya kayo nagpapatuloy. Yun din. Dapat yun din yung intention nila sa bakery niya mapag-provide ng ano. Dami nga rin bumibili rin Saan nga? Kahit nakakatuwa nga sa pati. Kaya kahit napakaliit lang ang tubo niya, ibenta niya. Kasi hindi nyo kailangan yung tao. Ngayon, para mabilis lang yung ikot, benta niya ng mura. Para sa amin dito, mabilis yung ikot. Convenient pa. Nabilis pa yung namin, servisyo. Hindi kagaya sa iba. Kasi yung mga katabi namin, mga matanda na dyan, mga lola. Bagal. Bagal gumalaw nun. Laking effect nga nun. Yung mga tagal ng service. Laki effect nun. Kailangan mabilis ka Oo, kailangan mabtik ka dun. Paano ka makapag-serve ng marami kung mabagal ka, di ba? Mahalaga yan yung service. Yun yung pinoprovide mo. Parang sa sa Peaceful Warrior. Nag-gas service. Yun yung inner niya matanda. So protest. Provide service. Peaceful Warrior. Ayun, yun na yung main reason namin. Ganda yun. Magandang intention yun. Yung kinikita namin ngayon, na siya nasa result na masasabi ko, enough na para mabuhay kami sa araw-araw ng stable na maayos. Yung sa profit namin, enough na siya, masustain na yung buhay namin. Pero dati, hindi naman namin nakikinabangan talaga yung kita nun. Talagang roll lang. Kasi yung 1,000, anong hugutin mo sa 1,000? Sa 5,000, anong hugutin mo dun? Hindi nalugit yung dahan mo, hinugutan mo yun. Talagang huwag mong hugutan. Grow mo muna. Ngayon, pag lumating ka na sa stage na matured na. Matured na. Sabi ko nga dun sa katrabaho, hindi ko in-expect na yung tindahan namin na maliit na yun, nagmamature. Ngayon, nagmamature na. Siguro time to reap na yung bunga. Nagbubunga na siya na pwede mo ng unli fruit na Nag-unli na yung apple sa puno. Continuous lang namin i-grow. Doon na kami. Nasa result na. Parang bamboo, no? Yung bamboo tree, galing pala ng bamboo tree na story, Hindi ko alam. Ano pala yun? Pagka tinanim mo, 5 years yun, walang tubo. Hindi ito tubo. Andun lang siya. Nagpapaano lang ng ugat. Papagapang, no? 5 years. Pero after 5 years daw, 6 weeks, boom. Biglang angat pala yun, solid. Kaya pala pagka may bagyo, di ba? Sobrang tibay. Yun pala yung story nyo. Hindi pala ugat, no? Hindi pala ng ugat. Kaya, yun din mahalaga rin, magandang aral din yun. Maganda ng makukuha mong lesson dun Yung 5 years, wala kang kaano-ano. Parang sa ibibig mo yung sarili mo. Palalimin mo muna yung ugat mo. So, pagka sobrang lalim na, bigla kang magbubuto. 6 weeks. Yan lang 2 months. Biglang tubo. Parang si Rolando, ano ba yun? Yung soccer player. Yun. Nabinit si Mr. Beast sa subscribers. In 2 hours yata, nabit niya na si Mr. Beast sa subscribers. Nag-create siya ng YouTube niya. Pero din nila, 20 years yung nagsumikap na nag-train. Nag-train, puro training yun, puro paghihirap yun. Parang si Carlos Yulo na lang. Carlos Yulo. Only, grabe million bigay sa kanya. Yun yung pinaka-solid.
parang puro training yun. Buong buhay niya. Bata pa lang, eh, no? 5 years old. Nagtatumbling-tumbling na siya, tapos 7 years old. Sumali na siya sa training na sa formal gym. Bro, ilang years yun? 24 siya. No? Parang ganun lang eh. Ganun. Kumbaga nag-ano siya sa sarili. Tsaka minahal niya yung ginagawa niya. Mahal niya. Yun talaga eh. Hindi siya yung napipilitan lang na para sa fame, para sa pera. Hindi yun yung goal niya eh. Hindi yun. Mahal niya talaga yung pag-gymnast. Masaya siya. Parang si Manny Pacquiao nun. Actually si Manny Pacquiao, driven siya unang-una nung kahirapan. Pero nung napasok siya sa boxing, minahal niya na lang. Na-enjoy niya na. Na-enjoy niya na. Hanggang ngayon, lumalaban pa eh. Kasi hindi kaya nangatawan niya ng walang... Minahal niya na eh. Kahit may pera na siya, talagang minahal niya na yung sakit sa katawan. Nandiruin mo yun. Minahal niya na. Nakakailig yung mga ganun. Yung mahalin mo yung pain and suffering, no? Ano, billionaire na si Pacquiao, no? Pero nag-training pa rin, papasuntok pa rin, papabugbog pa rin. Galing. Nag-invest sila sa health. Baga parang si McGregor, in-interview siya. Sabi niya idol niya raw si LeBron James. Eh si LeBron James daw, nag-i-invest ng 1 million a month para sa health. Gawin mo, siya ng trainer, ng nutritionist, mag-hire siya, ganun gagastos niya, mga professional May mga ganun pala yun sila. Para accurate yung mga nutritionist, trainer, taga-linis ng bahay, wala kami lang gagawin kundi mag-training. Galing. Kaya pinaka-the best number 1 investment talaga. Sarili, health. Health, mental health, heart set, soul set. Lahat. Malawak yung katawan natin. Sobrang lawak ng kailangan ito eh. Kaya bago mo ma-achieve yung gusto mong ma-attract, kailangan handa ka. Paano bubuhatin yung milyon-milyon barya kung mahina yung katawan mo, di ba? Parang ganun lang Kasi yung sa utak mo, kung mahina yung mindset mo. Ito yun. Kaya nga yung mga nananong biglaan lo. Oo, hindi nila kaya kung overwhelmed sila eh. Sabi bil tayong kotse, bil tayong bahay, bil tayong alak. Naalala mo si tatay nung nakakuha ng lump sum ng SSS. Sabi ni tatay mama sa akin, hindi daw makatulog si tatay nung nag-receive eh. Hindi makatulog, naka-receive ng 100,000. Oo, nakaka-overwhelmed din yun. Kasi yung mindset niya, hindi kayang i-accept yung 100K. Kaya ang resulta, nag-overflow agad, nilabas niya agad, bumili siya agad ng materyales. Ang bilis. Parang ilang linggo lang, wala na, lusaw na. Kasi yung mindset niya, hindi kayang tumanggap ng 6 digits. Na-overwhelm siya, sobrang laki sa isip niya. Sabi,